Sa pagkakataong ito, si Ginoong Mark Yusko, siya po ang CEO ng Morgan Creek Capital Management, ay nagsabi na posibleng gamitin si XRP bilang base layer o pundasyon para sa national banking infrastructure o maging para sa central bank digital currency or CBDC ng US. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito at bakit po ito mahalaga? Hindi lamang sa mga crypto traders sa US kundi pati na rin dito sa atin, dito sa Pilipinas. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong Mark Yusko. Siya po ang CEO ng Morgan Creek Capital Management. At ayan, ayon po kay Ginoong Mark Yusko, ang mga usapan na ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay nag-iisip na palawakin ang strategy crypto reserve ng US ay bagamat kilala po si Bitcoin bilang digital gold, ay iniisip po ng bagong administrasyon na isama ang iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni XRP, Cardano at saka Hedera or HBAR. Kaya sa madaling salita ay sa strategic crypto reserve ng US na ito ay hindi lamang po si Bitcoin ang kanilang balak na i-accumulate. Ayan, mag-accumulate din po sila ng ibang mga cryptocurrencies. Kaya maganda po yan. Isa sa mga dahilan nito ay ang malalapit na relasyon ng mga founders ng mga coin na ito sa pamilya ng Trump. Partikular na po kay Ginoong Eric Trump. Dagdag pa dito ay marami pong analyst, kabilang si Ginoong Yusko, ang nagsasabing ang XRP Ledger ay may malaking potensyal para sa malawakang paggamit bilang base layer ng mga bagong technology sa pagbabangko. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang XRP bilang base layer? Ang XRP Ledger ay kilala po sa mabilis nitong transaction at saka murang transaction fees. Ayon po kay Ginoong Yusko, ang ganitong katangian ay angkop para sa mga malalaking financial systems tulad po ng banking infrastructure at saka CBDCs. Kaya, ayan, meron po tayong ilang mga puntos dito kung bakit mahalaga si XRP sa ganitong konteksto. Ayan, una ay ang kanyang scalability. Kaya po nitong magproseso ng libo-libong transaction kada segundo at saka mas mabilis po kumpara kay Bitcoin o Ethereum. Pangalawa ay low cost. Ang transaction fees po ni XRP ay napakaliit, kaya't magandang gamitin po ito para sa pang-araw-araw na transaction at malakihang transfers. Pangatlo ay ang kanyang security and decentralization. Bagamat may centralized aspects, itong XRP Ledger ay nananatiling secure at saka maaasahan sa mga high-level financial applications. At ang pang-apat ay ang compatibility nito sa CBDCs. Dahil po sa flexible at saka programmable na nature nito, maaaring i-integrate ang XRP Ledger sa mga digital currency systems na create ng mga bangko sentral. Ngayon naman ay paano po naging sentro itong si XRP sa usapan ng US National Reserve. Nitong nakarang linggo ay inuulat po ng The Crypto Basic na bukas si Pangulong Trump sa ideya na pag-create ng isang US National Reserve of Digital Assets. Layunin po ng hakbang na ito na gawing mas competitive ang US sa global economy. Ang Ripple, ang kumpanya po sa likod ng XRP, ay aktibo sa mga pag-uusap na ito. Kasama po rito ang mga meeting ni na Ripple CEO Brad Garlinghouse at ang US Vice President na si Ginoong James David Vance. Ayon po kay Ginoong Yusko, maaaring itong si XRP ang maging pangunahing crypto asset na gagamitin sa nasabing project, lalo na kung magdesisyon ang gobyerno na gawing pundasyon ito ng banking system o isang CBDC. Kaya magiging malaki po talaga ang impact nito kapag nangyari yan, kapag si XRP ang ginawang base layer na currency. Ngayon ano naman po ang sinasabi ng mga kritiko tungkol dito?
Yan, syempre, maraming mga supporters ang positibo sa balitang ito, pero hindi lahat po ay sang-ayon. Kaya may mga opinion naman ang mga kritiko tungkol rito. At ang una ay ang pag-undermine ng Bitcoin. Ayon po sa ilan ay ang pagtutok po sa mga altcoins tulad ng XRP ay maaring humina raw po ang posisyon ni Bitcoin bilang pangunahing cryptocurrency. Pangalawa ay ang centralization concerns. Bagamat desentralisado po ang mga crypto assets, ang paggamit po ng mga ito bilang bahagi ng national banking infrastructure ay maaring magdulot po ng mas maraming kontrol mula sa gobyerno. At ang pangatlo ay ang pagsusulong po ng lokal na blockchain projects. Bagamat layunin po ng project na bigyang prioridad ang mga cryptocurrencies na binuo sa US, maaari pong limitahan nito ang pag-adapt ng global crypto assets. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investor or traders, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Kaya ayan, ang mga ganitong hakbang ng US ay maaari po itong magdala ng malaking pagbabago. Ayan, kung gagawin pong bahagi ng banking infrastructure itong si XRP sa US, maaari pong tumaas ang kumpiyansa ng mga tao sa paggamit ng crypto assets. Magdudulot po ito ng mas maraming oportunidad para sa mga investors. Ang adoption na rin ni XRP bilang base layer ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng demand at presyo nito kung saan ay magandang balita para sa mga holders nito. Maliban dito, ang regulasyon po ng US ay madalas nagiging gabay ng isang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. At posibleng magkaroon din ng mas malinaw na regulasyon dito sa atin na makikinabang ang local crypto industry. At ang panghuli, kung mas magiging aktibo po ang mga malalaking bansa sa crypto adoption, maring lumawak ang oportunidad para sa mga Filipino developers na makipag-collaborate at mag-create ng sariling blockchain projects. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, kung magkakaroon po ng ideya na gagamitin sa XRP bilang pundasyon ng national banking infrastructure, ito ay magiging game changer, hindi lamang sa US, kundi pati na rin sa global crypto landscape. Para sa mga Pilipino, magandang pagkakataon ito upang mag-invest ng maaga at pag-aralan pa si XRP at ang iba pang altcoins na kasangkot sa balitang ito. Gayunpaman ay mahalaga pong maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Tandaan na ang crypto market ay volatile, kaya't ugaliing mag-research bago po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.